Pagkapasok pa lang naming dalawa ni Dominic sa dining area, kaagad akong nagulat nang mapansin ko kung gaano kadaming pagkain ang nakahain sa lamesa. Anong meron? Hindi ko maiwasang tanong kay Dominic habang iniisa-isa kong tingnan ang mga pagkaing nakahanda. Amoy palang nakakatakam na at lalo pa yatang nag-aalburuto ang mga bituka ko dahil sa gutom. Hindi mo kinain ang mga pagkain na dala ko kanina, kaya naisip ko na bumili ng iba't ibang putahe, sagot nito. Maayos na ulit ang mood nito ngayon. Parang nakalimutan niya na ang bangayan naming dalawa kani-kanina lang. Ipinaghila pa ako nito ng upuan kaya hinayaan ko na lang. Hindi ibig sabihin na magsasabay kaming kumain ngayon, ayos na kami. Kung ano man ang mga nauna kong desisyon, iyon na iyon. Hindi na mababago pa. Hope na magustuhan mo ang mga pagkain. Medyo nangangayayat ka na kaya damihan mo ang kain mo ha. Muling bigkas nito at ito na mismo ang naglagay ng pagkain sa pinggan ko. Hinayaan ko na lang. Masasarap ang mga pagkain na nakahain kaya alam kong magugustuhan ko iyon. Isa pa, first time niyang pagsilbihan ako kaya susulitin ko na. Ako kasi dati ang palaging naglalagay ng pagkain sa pinggan niya tuwing kumakain kami. Pero iba na ngayon. Ayaw ko nang maging sweet sa kanya. Hiwalay na nga ako sa kanya, di ba? Pagkatapos niyang lagyan ng pagkain ang pinggan ko, kaagad ko iyong nilantakan. Gutom na ako at bahala na siya kung ano man ang iisipin niya sa akin. Inabala ko ang sarili ko sa pagkain. Mabuti na lang din at hindi na din nagsalita pa si Dominic. Mukhang alam yata niya kung gaano ako kagutom. Patapos na akong kumain nang hindi ko maiwasang mapasulyap sa kanya. Kaagad akong nagtaka nang mapansin kong titig na titig ito sa akin. May pagkain na sa kanyang pingan pero mukhang hindi naman nababawasan iyon. Huwag niyang sabihin na pinapanood niya ako buong oras habang kumakain ako. Ang weird niya ha. Hindi ka kumain? Say, tanong ko habang inaabot ko ang isang baso ng tubig. Busog na ako at wala akong balak pansinin kung ano man ang mga ipinapakita niya sa akin ngayon. Nakakatuwa ka kasing ko amin. Bakit parang ang takaw mo yata ngayon? Hindi ka naman dating ganyan nakangiti nitong sagot. Kaagad naman akong natigilan. Nga pala. Tuwing kumakain kami dati, super hinhin ko. Sinisiguro ko na perfect ang bawat kilos ko kapag kaharap ko ito. Ayaw ko kasing mapulaan niya ako. Gusto kong maging perfect ako sa paningin niya. Pero iba na ngayon. Sooner or later, maghihiwalay na ang landas namin kaya unti-unti ko nang binabalik ang dating ako. Kung dati masyado akong maingat sa kinakain ko dahil ayaw kong tumaba, iba na ngayon. Ayaw ko nang mamuhay na para akong disusi na manika. Hindi para sa akin si Dominic kaya wala nang dahilan para magpakitang gilas ako sa kanya. I finished eating. Thank you sa food, muling wika ko dito at nagmamadali ng tumayo. Kaagad ko namang naramdaman ang paghawak nito sa kamay ko kaya kaagad akong napatitig dito. Maupo ka muna. Hindi pa ako tapos kumain. Samahan mo muna ako, sagot nito. Automatiko namang napataas ang aking kilay. Ang arte niya ha. Gusto niya pala ng kasabay na kumain, bakit hindi man lang siya sumubo ng kahit isang butil na pagkain habang kumakain ako kanina? Tapos pipigilan niya ako ngayon? Busog na ako kaya wala na akong business dito sa dining area. Alangan namang panonoorin ko siya habang kumakain, di ba? Kaya mo na iyan. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga, sagot ko sabay hila ko sa aking kamay. Kaagad niya naman akong nabitawan kaya nagmamadali na akong naglakad paalis. Ano ba ang pwede kong gawin para mawala ang galit na nararamdaman mo sa akin? Trex, nagsisisi na ako sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa iyo. Magsimula tayo ulit. Itutuwid ko ka na lahat ng pagkakamali ko at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Natigil ako sa paglabas ng dining area nang marinig ko ang sinabi niya. Kaagad ko namang naikuyom ang aking kamao bago dahan-dahan na nilingon ito. Kung talagang nagsisisi ka sa mga kasalanan na nagawa mo sa akin, pwede bang palayain mo na ako? I want to annul our marriage, sagot ko habang pigli ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga mata. Masarap pakinggan ang sinabi niya ngayon pero natatakot na ang puso kong nagtiwala ulit. Trex, no. Humiling ka na lang ng iba, huwag lang iyan. Lahat kaya kong gawin sa iyo, lahat ng gusto mo ibibigay ko, huwag ka lang makipaghiwalay sa akin, sagot naman ito. Ramdam ko ang pait sa boses niya pero pilit kong iniignora iyon.
Sarado na ang isip ko sa mga ganitong klaseng pakiusap mula sa kanya. Mas gugustuhin ko pang manatiling single habang buhay kaysa naman muli kong maransan ang pait ba naranasan ko sa mga kamay niya. Masyado na akong nasaktan para muli itong balikan. Gusto ko nang makalaya para masimulan ko ng buuhin ang sarili ko. Gusto ko nang makalayo muna sa anino niya. Wala na akong ibang gusto kundi iyan lang. I will give you a week. Wala akong pakialam kung papayag ka or hindi sa gusto kong mangyari. Wala nang dahilan pa para muli tayong magsama. Maraming lamat na ang pagsasama natin kaya wala nang dahilan para manatili pa ako sa tabi mo. Seryoso kong sagot at mabilis na akong naglakad paalis. Sobrang sikip ng dibdib ko habang sinasabi ang katagang iyon at gusto na namang tumulo ang luha sa aking mga mata. Masakit para sa akin ang maghiwalay kami pero kung ito na naman ang magbibigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban, kailangan ko talagang panindigan kung ano man ang desisyon ko. Hindi ko maiwasang maikuyom ang aking kamao habang pinapakinggan ang mga katagang lumabas sa bibig ni Trixie. Sapol talaga ako sa mga pinagsasabi niya ngayon. Kung hindi ko sana siya sinaktan, hindi sana mangyayari sa amin ito. Kung hindi sana ako naglok wala sana kami sa ganitong sitwasyon. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Sa totoo lang, first time kong makatanggap ng rejection sa isang babae at tanging kay Trixie lang. Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapatawad niya ako? Lahat ng effort ginawa ko na pero lalong lumalayo ang loob niya sa akin. Sa tuwing lumalapit ako sa kanya, lalo naman siyang umiiwas sa akin. Lalo naman niyang pinaparamdam sa akin kung gaano ako kawalang kwentang asawa. Kasama ko nga siyang kumain pero ang ramdam ko ang layo ng loob niya sa akin. Ramdam ko ang kawalan niya ng pakialam sa akin. Ang laki ng ipinagbago niya. Dati kapag kumakain kami, kulang na lang subuan niya ako. Kahit may mga bahay kami, siya ang nag-asikaso lahat ng mga kailangan ko. Pero iba na siya na ngayon. Sobrang sakit tuwing naririnig ko sa sarili niyang bibig na gusto niya na akong hiwalayan. Sa bagay, kasalanan ko din naman kung bakit siya nagkakaganito. Siguro nga, ito na yung karma ko sa pagpapahirap ko sa kanya. Kahit siguro lumuha pa ako ng dugo, hindi na babalik sa akin si Trixie. Gusto niya na akong iwan, gusto niya na akong layuan. Malungkot ko na lang itong nasundan ng tingin habang palabas siya ng dining area. Masakit pakinggan na gusto niya na talaga akong iwan. Nawalan na din ako ng ganang kumain kaya kaagad na akong tumayo at nagmamdaling lumabas ng dining area. Diretso ako ng wine bar at kaagad na kumuha ng alak. Gusto kong makalimutan ang sakit na nararamdaman ng puso ko ngayon. Gusto kong maglasing dahil hanggang ngayon, umaalinggaw pa rin sa isipan ko ang mga katagang binitiwan ni Trixie. Ang katagang gusto niya nang makipaghiwalay sa akin. Kaagad akong nagsalin ng alak sa kopita at inisang lagok iyon. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan ko ang sarili ko na umiyak. Hinayaan ko ang sarili ko na tumangis dahil sa matinding kabiguan. Halos maubos na ang laman ng bote ng alak nang nagpasya akong itigil ang pag-inom ko. Hindi pwedeng ganito. Kailangan pa naming mag-usap ni Trixie. Kailangan ko siyang kumbinsi na huwag niya akong iwan. Tama, hindi ako matutulungan kung upo lang ako dito. Kailangan ko siyang puntahan sa kwarto para magmakaawa na manatili lang siya sa tabi ko. Kahit na nakakaramdam na ng hilo dahil sa epekto ng alak, pinilit ko pa rin ang sarili ko na tumayo at dahan na binabaybay ang kwarto naming dalawa ni Trixie. Pwede naman akong pumasok doon kapag gustuhin ko dahil kwarto namin iyon. Magbabakasakali ulit ako. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap niya gagawin ko, mapatawad niya lang ako. Mahal ko siya. Wala akong ibang babaeng minahal kundi siya lang. Hindi talaga ako papayag na lumayo ito sa akin. Hindi ko kaya. Pagkadating ko sa pintuan ng kwarto kaagad kong ipinihit ang doorknob at binuksan iyon. Naabutan ko pa siya na may kausap sa kanyang cellphone, kaya hindi ko maiwasang kainin ng curiosity kasabay ng pagtagis ng aking mga bagang nang marinig ko na sinambit nito ang pangalan ng taong labis kong pinagsiselosan. I am okay, Cholo. How about you? Are you sure ayos ka lang? Pasensya ka na kanina ha? Nasaktan ka na naman tuloy dahil sa akin, bakas ang pag-aalala sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Lalo namang kinain ng selos ang puso ko, lalo na nang mapansin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi nito. Ngiti na never kong nakita sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ngiti na ipinagdadamot niya sa akin.
Hindi ko na napigilan pa ang pagsiklab ng galit sa puso ko at pabalibag kong isinara ang pintuan ng kwarto. Lumikha iyon ng malakas na ingay kaya gulat itong napalingon sa akin habang bakas ang inis sa kanyang mukha. Halos inisang hakbang ko ang pagitan naming dalawa at kaagad na inagaw ang cellphone dito at inihagis sa kung saan. Bastos ka talaga. Bakit ba pakialamero mo? Galit na sigaw ni Trixie sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi habang tinititigan ang nagkahiwa-hiwalay na cellphone sa sahig. Sa lakas ng pagkakahagis ko, tiyak na hindi niya na mapapakinabangan iyon. Sa lahat ng ayaw ko iyong niluluko ako, Trixie. Hindi pa nga ako pumapayag sa lintik na divorce. Abala ako sa pakikipag-usap kay Cholo nang biglang pumasok Dominic dito sa loob ng kwarto. Nagulat na lang ako nang agawin niya ang cellphone ko at ibinato sa kung saan. Kaagad akong nakaramdam ng takot dahil sa ipinapakita niyang galit sa kanyang mga mata. Ilang pagtatalo at masasakit na salita ang namagitan sa aming dalawa bago niya ako malakas na naitulak sa kama. Lalong nadagdagan ang takot na nararamdaman ko sa kanya pero pilit ko pa ring nagtatapang-tapangan sa harap niya. Kaagad akong bumangon at dumestansya sa kanya. Baka kung ano na naman ang maisip nitong gawin sa akin. Maganda na iyong handa ako para maipagtanggol ko man lang ang sarili ko sa mga posible niyang gawin sa akin. Hindi ko nahahayaan na yuyurakan niya pa ang buo kong pagkatao. Ano bang problema mo? Pagalit kong singhal sa kanya, kahit na ang totoo ramdam ko ang takot sa puso ko nang mapansin ko na nakainom ito. Namumula ang kanyang mga mata at amoy alak din. Anong problema ko? Tinatanong pa ba iyan? Pagkatapos mong usap sa ibang lalaki dito pa mismo sa loob ng kwarto natin, tatanungin mo ako kung ano ang problema ko. Tanong ito. Ramdam ko ang pagpipigil ng galit sa boses niya, kaya lalo akong kinabahan. Si Cholo ang kausap ko at wala kaming ginagawang masama. Kinumusta ko lang siya dahil sinaktan siya ng isa sa mga tauhan mo kanina, galit ko namang sagot. Saglit itong natigilan habang titig na titig sa akin sabay iling. Bakit ka nag-aalala sa kanya? Siya na ba ang mahal mo kaya ayaw mo na sa akin? Kaya ba gusto mong makipaghiwalay sa akin dahil ang gusto mo nang makasama ay ang gagong iyon, galit na singhal nito. Kitang-kita ko na nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. Wala ka nang pakialam pa kung magugustuhan ko man siya or hindi. Basta ang gusto ko maghiwalay na tayo. Hindi ba't gusto mo ng maraming anak? Pwes, palayain mo na ako at gawin mo ang gusto mo. Pwede ka nang magpakasasa sa kahit na kaninong babae dyan na walang asawang inaapakan, malakas ko ding sigaw sa kanya. Kita ko ang pagkatigagal sa mukha nito, kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras. Kaagad akong tumayo at nagmamadaling naglakad papuntang pintuan ng kwarto. Where are you going? Lalabas ka? Mag-usap pa tayo, Trex, wika nito. Kasabay ng pagyakap nito sa likuran ko. Natigilan naman ako. Sorry na. Bakit ba ang hirap sa iyo na bigyan ako ng isa pang chance? Mahal kita, Trex. Mahal na mahal kita at nitong mga nakaraang araw ay lang na-realize na hindi ko pala kayang mawala ka sa akin, wika nito. Ramdam ko ang bigat sa kanyang boses habang sinasabi ang katagang iyon kaya hindi ko maiwasang maluha. Hindi na ako nakaimik pa. Sobrang bigat din kalooban ko pero ano ba ang pwede kong gawin? Ayaw ko na. Natatakot na ako sa kanya. Promise, lahat ng gusto mo susundin ko manatili ka lang sa tabi ko. Kahit hindi na tayo magkaanak basta nasa tabi lang kita palagi, kontento na ako, muling bigkas nito. Kaagad naman akong napailing. Noon pa man, palagi niyang binabangit sa akin na gusto niyang magkaroon kami ng anak. Mahirap nang mabago iyon at natatakot ako na kapag paniwalaan ko pa ito ngayon, baka muli din akong masasaktan. May Michelle na siya na kaya siyang bigyan ng anak. Wala na talagang dahilan pa para manatili pa ako sa tabi niya. Mayado na akong nasaktan at kahit na mahal ko pa rin siya, kaya ko siyang iiwan para sa katahimikan naming dalawa. Alam kong magiging kumpleto lang ang pagkatao niya kapag matupad ang matagal niyang pinapangarap. Ang pagkakaroon ng anak na hindi ko alam kung kaya ko bang ibigay sa kanya. Mahal kita, Trex. Please, masyado nang masakit ang lahat-lahat. Patawad. Muling simbit nito kasunod na pagdampi ng labi nito sa lig ko. Nagulat man sa kanyang ginagawa pero hinayaan ko na lang. Mag-asawa pa rin naman kami at normal lang na gawin namin ang bagay na ito. Kahit ngayon lang.
For the last time gusto ko siyang maramdaman ulit. Naramdaman ko na lang na nasa ibabaw na kami ng kama at pareho kaming wala ng saplot sa katawan. Alam kong sa paglayo ko hahanapin ng katawan ko ang mga nangyari sa amin, kaya susulitin ko na ngayong gabi na maramdaman ang atensyon niya sa akin. I love you, Trex, narinig ko pang bigkas nito habang walang humpay ang pag-ulos niya sa ibabaw ko. Ramdam na ramdam ko ang kahabaan niya na patuloy sa pagpasok at paglabas sa aking pagkababae. Hindi ko na nga napigilan pa ang mapaungol dahil sa kakaibang sarap ng nararanasan ko mula sa bisig niya. Ugh! Dom! Faster! Malapit na ako. Hindi ko mapigil ang sambit habang mahigpit na nakayakap dito. Kakalimutan ko muna kahit ngayon lang ang mga masasakit na pinagdaanan ko sa mga kamay niya. Ay, enjoy ko muna ang mga kaganapan na nangyayari sa aming dalawa ngayong gabi. Me too. Malapit na din ako, love, sambit nito na umaalingaw naman sa aking pandinig. Love daw. Para sa akin ba talaga ang endearment na iyon or para kay Michelle? Gayunpaman pinilit ko na lang na huwag pansinin at lalo akong nanguyapit sa bisig niya, kasunod ng pagragasa ng mainit na likido mula sa kaloob-looban ko kasabay ng mainit na katas mula kay Dominic na dumilig sa aking sinapupunan. Pagkatapos ideposito ni Dominic ang lahat ng kanyang katas sa sinapupunan ko, hingal na hingal itong nahiga sa tabi ko. Naramdaman ko pa nga ang paghalik nito sa noo ko kasabay ng mahigpit nitong pagyakap sa akin. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa pinaghalong saya at lungkot na nararamdaman ng puso ko. Pagkatapos ng mainit na kaganapan sa aming dalawa ni Dominic kaagad itong nakatulog. Siguro dahil nakainom ito kaya hindi niya na namalayan pa ang dahan-dahan na pagtanggal ko sa braso niya na nakayapos sa akin at ang mabilis kong pagbangon sa kama. Pasimple kong sinulyapan ang relo na nasa bedside table. Halos alas 11 na ng gabi kaya kaagad akong bumaba ng kama at naupo sa sofa at hinagilap ang aking laptop. Nagtipa lang ako ng makailang ulit at ini-off ko din kaagad ang laptop bago ako nagpasyang pumasok ng banyo para umihi at gawin ang aking evening routine bago matulog. Pagkabalik ko ng kwarto narinig ko pa ang mahinang hilik mula kay Dominic bago ako dahan-dahan na nahiga sa tabi nito at kaagad na yumakap. Susulitin ko ang mga oras na kasama ko siya. Kahit ngayon lang. Kahit sandali lang. Gusto kong magbaon ng masasayang sandali mula sa bisig niya. Hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa kakaibang sensasyon na nararamdaman sa aking pagkababae. Hubad-hubad na ulit ako at kaad na sumalubong sa akin ang nakangiting si Dominic habang titig na titig sa akin. What are you doing? Anong oras na? Kaagad na tanong ko sa kanya. Ngayon lang din napansin na nakabuka ka din pala ko at ramdam ko ang isang palad ni Dominic na humahaplos sa aking kaselan. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapaiktad lalo na nang maramdaman ko ang paghagod nito sa aking gispot. Walang hiya, ang agang mukbang naman ang ginagawa nitong Dominic na ito. Hindi niya man lang hinintay na magising ako. Hindi porket pinagbigyan ko siya kagabi, mamimihasa na siya. Sa bagay, noon pa man, hindi ito pumapayag ng isang round lang. Nakainom ito kagabi kaya mabilis na nakatulog. Hindi ko naman siguro kasalanan kung namiss kita ng sobra, diba? Nakangiti nitong bigkas. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Nangingislap sa tuwa ang kanyang mga mata, kaya lalo itong naging akit sa paningin ko. Wala na din ang bagsik sa kanyang mga mata na siyang una kung napansin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Inaantok pa ako sagot ko naman sa kanya. Lalo naman lumawak ang ngiti nito sa labi. Well, pwede ka namang matulog kung gusto mo. Pero hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa iyo dahil sobra talaga kitang na-miss, love, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Sa pangalawang pagkakataon tinawag niya ako sa ganoong endearment. Love. Para ba talaga sa akin ang endearment na iyan? Lalo tuloy naguluhan ang kalooban ko. Pero Dom, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad kong naramdaman ang labi nito sa pagkababae ko. Nanlaki ang aking mga mata kasabay ng paglabas ng mahinang ungol sa aking bibig dahil sa ginawang pagpapala ni Dominic sa aking pagkababae. Pwede daw akong matulog pero kaya ko bang matulog sa ganitong sitwasyon? Ugh! Dom! Ano ang ginagawa mo? Teka lang! Ugh! Halos pasigaw kong bigkas ng walang sawa nitong dinilaan ang aking pagkababae. Hindi ko natuloy malaman kung saan ko ikakakpit ang aking mga kamay.
Halos mamilipit na din ang mga daliri sa aking mga paa dahil sa kakaibang sarap na nararamdaman ng buo kong pagkatao. Napahawak pa ako sa kanyang ulo nang at pilit kong idinidiin iyon sa aking pagkababae. Ramdam ko din ang pagpapatigas nito ng kanyang dila at pilit na isinisiksik sa aking butas. Lalo akong napahiyaw sa sarap. Ugh! Dom, ungol ko. Hindi ko na nga napigilan pa ang pag-angat ng aking balakang para salubungin ang dila nito na pilit na pumapasok sa loob ng aking butas. Babawi ako, love, narinig ko pang. Bigkas nito nang tuluyan niya nang iwan ang aking pagkababae at lalo niyang ibinuka ang dalawa kong hita at pagkiskis ng pagkalalaki nito sa bukana ng aking kuweba. Impit akong napaungol kasabay ng marahan niyang pag-ulos at pagpasok ng ulo ng kanyang sandata sa akin. Ilang segundo lang ang lumipas ay malakas itong bumayo na siyang dahilan ng malakas kong pag-ungol. Sagad na sagad at ramdam ko kung gaano katigas at kahaba ng kanyang sandata. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. I love you, Trex, sambit pa nito kasunod ng paglapat ng labi nito sa labi ko. Kasabay ng aming halikan ay ang mabilis na pag-ulos nito sa akin. Nanantiya at puno ng pagmamahal kaya ramdam ko na punong-puno ang pagkababae ko dahil sa laki ng ari niya. Nagising ako na wala na si Dominic sa tabi ko. Dahan-dahan akong bumangon ng kama at kaagad na pumukaw sa atensyon ko ang mga nagagandahang sariwang bulaklak na nakalapag sa bedside table. May note na nakalagay doon kaya dahan-dahan ko iyong kinuha at binasa. To Jimba, beautiful wife. Thank you so much. I love you. Love lots. Dominic. Simpleng mensahe pero kaagad na humaplos sa puso ko. Malungkot akong napangiti habang dahan-dahan na bumabangon ng kama. Naging masaya ang mga kaganapan na nangyari sa aming dalawa ni Dominic kagabi pero feeling ko hanggang doon na lang iyon. Babaonin ko ang lahat ng iyon kahit saan man ako mapadpad. Mabilis ang kilos ko na pumasok ng banyo. Hindi ko na ininda pa ang pananakit ng aking katawan. Kailangan kong bilisan ang kilos ko dahil ayaw ko nang abutan ako ni Dominic dito sa bahay. Kailangan ko nang makaalis. Pagkatapos kong maligo kaagad akong nagbihis ng damit panlakad. Jeans at maluwag na t-shirt at rubber shoes. Nagpahid lang ako ng kaunting makeup at lipstick bago ko kinuha ang maliit kong backpack at ipinasok sa loob ang ilan sa mga importante kong gamit. Wallet at pera at ilang kikay-kikay kit kasama na din ang ilang mga personal na bagay. Binuksan ko ang aking laptop at kaagad ko iprint ang aking electronic ticket na naibook ko kagabi online. Aalis na ako ngayong araw. Yes, iiwan ko na si Dominic. Simula ngayong araw, sisikapin kong mabuhay na malayo sa kanyang anino. Pagkatapos kong masiguro na ayos na ang lahat, isinukbit ko ang aking bag at mabilis na lumabas ng kwarto. Pagkababa ko ng hagdan, kaagad pa akong sinalubong ng nagtatakang si Manang at sinabi nito sa akin na ready na daw ang pagkain ko. Sorry po, Manang. Nagmamadali po kasi ako, sagot ko. Saan po ba kayo pupunta, ma'am? Baka hanapin po kayo ni Sir Dominic, sagot nito. Pilit ko naman itong inisyan bago ako ko ito sinagot. Sa labas lang po, Manang. Bibili po ako ng bagong cellphone. Nagsisinungaling kong sagot sabay iwas ng tingin dito. Hindi naman ito nakaimik. Don't worry, Manang, alam ng Sir Dominic nyo na lalabas ako ngayon dahil siya ang nagsira ng cellphone ko kagabi. Uwi din ako kaagad pagkatapos kong makabili, sagot ko at nagmamdali ng naglakad paalis. Mabuti na lang at hindi na din ako pinigilan pa ng guard. Sa bagay, hindi naman kasi halata nang maglalayas ako dahil liban sa maliit na backpack wala naman akong ibang dala. Umaayon talaga sa akin ang pagkakataon dahil mabilis akong nakasakay ng taxi at kaagad na nagpahatid sa airport. 3 oras na lang at aalis na ang eroplano na sasakyan ko. Ito na ang araw ng paglaya ko kay Dominic. Masakit pero kailangan kong kayanin. Simula ngayong araw, mas pahahalagahan ko na ang sarili ko. Muli kong bubuuhin ang nawasak kong puso. Mabilis na lumipas ang oras. Sa wakas, payapa akong nakasakay ng eroplano pabalik ng Manila. Alam kong anumang sandali malalaman na ni Dominic ang pag-alis ko. Pero kahit na anuman ang mangyari, hindi na ako sasama sa kanya. Pagkababa ng eroplano mula sa domestic airport ng Manila, kaagad akong nag-abang ng taxi at nagpahatid sa mansion. Kaagad ko pang napansin ang pagkagulat sa mukha ni Mama Ashley nang mapansin niya ang pagdating ko.
Trexie, anak, ano ang ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Dominic? Bakit handman lang kayo nagpasabi na magbabakasyon pala kayo ngayon? Kaagad na bigkas nito habang naglalakad pasalubong sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Umiiyak akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Ma, sorry po pero mag-isa lang ako. Naghiwalay na po kaming dalawa ni Dominic, sagot ko habang patuloy sa pag-iyak. Kaagad ko namang naramdaman ang pagkalas sa pagkakayakap sa akin at gulat akong tinitigan sa mga mata. Hiwalay? Naghiwalay kayo? Bakit? Nagtataka nitong tanong. Kaagad naman akong napayuko para itago sa kanya ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Hindi po kami compatible. Hindi na kami masaya sa isa't isa, pagsisinungaling ko. Gaano man kasakit ang ginagawa sa akin ni Dominic, hindi ko pa rin kaya itong siraan sa aking mga magulang. Mananatiling lihim sa mga mata nila ang masamang ginawa sa akin ni Dominic. Alam kong katangahan ang lahat ng iyon pero mahal ko siya at ayaw kong kamuhian siya ng lahat, lalo na ng mga magulang ko. Hindi baling magsisinungaling ako ngayon, ma, protektahan ko lang siya. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na nasaktan na ako at nawalan na ako ng tiwala kay Dominic. Trexie, may nangyari ba? Hindi ka basta-basta makikipaghiwalay sa asawa mo kung walang malalim na dahilan, muling wika ni mama sa akin. Kaagad ko namang pinunasan ang luha sa aking mga mata at pilit itong inisyan. Walang malalim na dahilan, ma. Na-realize ko lang bigla na hindi ko pala kaya na maging isang plain housewife lang, sagot ko. Kita ko pa rin ang pagtataka sa mga mata ni mama kaya kaagad ko itong inakbayan. Bakit, ma? Ayaw niyo na po ba akong makasama? Ayaw niyo po bang tuparin ko ang pangarap ni Papa na isa sa amin ni Kuya Charles ang papalit sa pwesto niya para pamahalaan ang Sebastian Logistics Inc.? Nakangiti kong tanong. Pagkatapos mag-asawa ni Kuya Charles, nakatakda na ako ang magmamana sa posisyon ni Papa Ryder sa kumpanya. Alam kong gustong-gusto na din itong magretiro dahil gusto niya daw i-enjoy ang buhay na kasama si Mama habang pareho pa silang malakas. Hindi lang iyon natupad dahil bigla akong nagpakasal kay Dominic. Pero ngayong nandito na ako, balak ko nang tuparin ang pangakong iyon basta bigyan ang nila ako ng time na maghilom ng kahit kaunti ang sugat sa puso ko. Sir, hindi pa po bumabalik si Ma'am Trexie, balitang sumalubong sa akin pagkababa ko pa lang ng kotse. Isang masamang balita na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Pagkatapos ng kabi-kabila ang meetings kaninang umaga, naging abala naman ako sa loob ng opisina kaya ang balak kong pag-uwi ng maaga para muling makasama si Trexie ay hindi natupad. Iniwan ko siya kaninang umaga na mahimbing sa pagtulog. Wala din akong nakitang indikasyon na aalis ito ng bahay kanina dahil kita ko sa mukha niya ang pagod sa halos magdamag naming naglaro ng apoy. Gayunpaman, excited akong umuwi ngayong hapon pero ito kaagad ang sumalubong sa akin. Umalis si Trexie at hindi pa bumabalik. Anong hindi umuwi? Saan siya nagpunta? Taranta kong tanong. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung mapahamak siya? Imposible naman na tuluyan niya na akong iniwan. Nasa maayos na kaming sitwasyon kagabi. Katunayan naramdam ko ang pagpapaubaya niya sa makailang ulit kong pag-angkin sa kanya kagabi. Sasabi niya po kasi, sir, bibili lang siya ng bagong phone. Kanina ko pa nga po siya inaabangan pero hindi na po siya bumalik, sagot nito. Baka sa boses ni Manang ang takot kaya hindi ko maiwasang maihilamos ang aking kamay sa aking mukha. Paano ko ba hahanapin si Trexie? Hindi ko siya matawagan dahil nasira ko ang cellphone niya kagabi. Saan siya nagpunta at bakit hindi pa siya umuwi? Posible kaya na nag-enjoy siya sa labas at nakalimutan ang oras. Sana nga iyon lang ang dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa siya umuwi. Wala naman siguro akong dapat ikatakot dahil uwi din naman siya. Mahal niya ako at hindi niya ako matitiis. Hindi na ako nagsalita pa at dali-dali na akong umakyat patungong kwarto namin. Umaasa ako nang babalik din si Trexie ng bahay kaya dapat lang na hindi ko mabahala. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, kaagad kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Ang regalo na dala ko sa kanya kahapon ay hindi man lang nito nagagalaw. Pati na din ang mga fresh flowers na iniwan ko kanina habang tulog pa siya, walang palatandaan na hinawakan niya iyon maliban na lang sa note nito na nakapatong na sa ibabaw ng kama. Wala sa sariling napaupo ako sa kama. Dinukot ko ang cellphone sa aking bulsa at tinawagan ang isa sa mga tauhan ko. Ipapahanap ko si Trexie sa labas.
Hindi talaga ako mapapalagay hangat hindi siya umuwi dito sa bahay. Natatakot din ako na baka napahamak ito sa labas na hindi ko man namamalayan. Pagkatapos kong utusan ang tauhan ko na hanapin si Trixie, patihaya akong nahiga sa kama habang nakaunat ang dalawang braso. Punong-puno ng pag-asa ang puso ko na sana makabalik na si Trixie. Miss na miss ko na siya. Sa kakamuni-muni at paghihintay ko kay Trixie, hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Madilim na ang buong silid nang magising ako kaya kaagad akong napabangon ng kama at tinungo ang switch ng ilaw para buksan iyon. Punong-puno ng pag-asa ang puso ko na sana nakauwi na si Trixie, pero laking pagkadismaya ko dahil wala ito sa buong paligid ng silid at walang palatandaan na umuwi ito. Nang sulyapan ko ang orasan sa bedside table, lalo akong nanlumo ng halos 9:00 na pala ng gabi. Kung hindi siya nakauwi ngayon, saan siya nagpunta? Pinaghalong galit at takot ang nararamdaman ng puso ko at mabilis akong lumabas ng aming kwarto. Diretso ako sa garahe at kaagad kong naabutan ang kanang kamay ko na si Ricardo na abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga tauhan ko. Nang mapansin nila ang pagdating ko, kaagad silang bumati sa akin sabay yukod. Ano ang balita? Nahanap niyo ba ang asawa ko? Seryoso kong tanong. Dahan naman itong umiling kaya kaagad kong naikuyom ang aking kamao kasabay ng pagtalim ng aking mga mata dahil sa galit. Imposibleng basta na lang akong layasan ni Trixie. Kung saan muli ko na itong naangkin, saka naman siya nawala. Saka naman siya alis? Impossible iyon. Inutil. Napakasimple ng pinapagawa ko sa inyo, hindi nyo magawa. Gaano ba kalaki ang lugar na ito at bakit hindi nyo mahanap ang asawa ko? Galit kong bigkas na kaagad na nagpayuko sa mga tauhan ko. Wala ni isa man sa kanila ang naglakas loob na sumagot. Alam nila na kapag ganito ang tono ng boses ko, mahirap nang makontrol ang emosyon ko. Galit akong napabuga ng hangin at mabilis na naglakad patungo sa pool. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maghanap ng paraan para muling makita si Trixie. Hindi ko maiwasang mapasuntok sa hangin nang biglang sumagi sa isip ko si Cholo. Tama si Cholo. Ang gagong iyon. Kailangan ko siyang makausap baka sakaling alam niya kung nasaan si Trixie. Alam kong may gusto siya sa asawa ko at gumagawa siya ng paraan para maagaw niya sa akin. Mabilis akong bumalik ng garahe. Sumakay ng kotse at mabilis na inutusan ang driver na magmaneho. Hahanapin ko ang bahay ng kulukoy na Cholo na iyon at oras na malaman ko na itinatago niya si Trixie, hindi ako mangingimi na ipagbugbog ito sa mga tauhan ko hanggang sa mawalan ito ng hininga. Hindi pwedeng may umagaw sa akin kay Trixie. Akin lang siya at mananatili siya sa piling ko habang buhay. Walang imposible sa akin kapag ginusto ko ang isang bagay. Kaagad na trace ng mga tao ko ang location ng tirahan ni Cholo. Lalo akong nakaramdam ng inis dahil halos kalapit lang pala ang bahay na tinitirhan nito sa bahay naming dalawa ni Trixie. Kung ganoon, may balak talaga siguro siyang agawin sa akin ang asawa ko. Ilang beses kaya silang nagkikita ng patago na hindi ko alam. Si Cholo ba ang dahilan kaya hindi umuwi si Trixie? Well, malalaman ko talaga ito mamaya. Hindi ako papayag na mapunta sa ibang lalaki si Trixie. Akin lang siya at hindi ako papayag na makuha siya ng ibang lalaki sa akin. Pagkatapat pa lang sa gate ng bahay ni Cholo ng kotseng sinsasakyan namin ng mga tauhan ko, kaagad na bumaba ang isa sa mga tauhan ko at nag-doorbell ng makailang ulit. Hindi ko inaalis ang mga mata ko sa gate at umaasa ako na sana hindi niya kasama si Trixie sa bahay na ito dahil kapag nagkataon, baka makakapatay ako ng tao dahil sa matinding galit. Pagkabukas ng gate, sinabayan ko na din ng pagbaba ko ng kotse. Isang kasambahay ang nagbukas at narinig ko pa ang tanong ng mga tauhan ko kung nandyan daw ba ang amo niya sa loob at kaagad naman sinabi ng katulong na nasa kwarto daw at tulog na. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sininyasan ko ang mga tao ko na pasukin na ang loob ng bahay. Walang gwardiya ang bahay ni Cholo at mga kasambahay lang ang mga kasama nito kaya mabilis kaming nakapasok sa loob. Ituro mo sa akin ang kwarto ng amo mo. Gusto ko siyang makausap. Malamig kong utos sa katulong na noon ay nanginginig na sa takot. Taranta itong naglakad papasok sa bahay habang nakasunod dito ang dalawa kong tauhan kaya kaagad ko na din silang sinundan. Ang iba ko pang mga kasama ay nagpaiwan sa tapat ng gate para magbantay. Pagkaakyat sa pangalawang palapag ng bahay huminto kami sa isang nakasarang pintuan. Iyan po ang kwarto ni si Sir Cholo, halos mangyak-iyak na wika ng kasambahay sa amin.
Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at inutusan ko na ang tauhan ko na buksan ang pintuan ng kwarto. Wala akong pakialam kung mademanda man ako ng trespassing ng cholo na ito. Ang importante sa akin ay mahanap si Trixie at gusto kong mapatunayan kung kasama ba ng cholo na ito ang asawa ko. Hindi ako matatahimik hangat hindi ko malalaman kung sino ang nasa likod sa biglang pag-alis ni Trixie sa bahay. Hindi nakalock ang pintuan ng kwarto kaya malaya itong nabuksan ng tauhan ko na hindi na kailangan pang gumamit ng malakas na puwersa. Iyong nga lang pagkapasok ko malakas ko iyong binalibag pasara na siyang dahilan ng pagkagulat ng 2 tao na nakahiga sa kama. Tama, 2 tao. Nakumpirma ko na si Cholo iyon pero ang katabi nitong babae ay hindi ko kilala. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo? Bakit bigla na lang kayong pumapasok sa bahay ko? Narinig kong kaagad na sambit ni Cholo. Marahan akong naglakad palapit sa kanya at galit itong tinitigan. Nang mapansin nito ang presensya ko, galit sana itong babangon ng kama pero nang ma-realize niya marahil na hubot-hubad siya kaagad nitong hinila ang kumot at itinakip sa hubad na katawan. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Kahit papaano, masaya ako dahil hindi kasama ng gagong ito ang asawa ko. Ibang babae at mukhang may ibang babaeng kinahuhumalingan ang gagong ito maliban sa aking asawa. Honey, sino si sila? Bakit bigla na lang silang, hindi na natuoy pa ang sasabihin ng babaeng kanig ni Cholo nang bigla nitong kabigin payakap. Hindi ko naman maiwasan na mapaismid. Wala pala kaming pinagkaiba ng gagong ito. Mahilig din pala sa babae kagaya ko. Mas lamang nga lang ako sa kanya dahil pag-aari ko ang puso ni Trixie samantalang itong Cholo alam kong gumagawa ng paraan para masilo ang puso ni Trixie na siyang hindi ko mapapayagan. Mr. De La Fuente. Ano na naman ito? Wala ka na bang matinong magawa pati dito sa sarili kong pamamahay gusto mong mangulo, galit na bigkas nito sa akin. Kaagad ko naman itong tinaasan ng kilay at padikwatrong naupo sa sofa malapit sa kama nito. Nandito ako para sana itanong sa'yo kung alam mo ba kung saan nagpunta ang asawa ko, sagot ko naman habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Kita ko ang pagkagulat sa ekspresyon ng mukha nito kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Mukhang wala itong kinalaman sa pag-alis ni Trixie base na din sa naging reaksyon niya ngayon. Si Trixie. Umalis siya. Saan siya nagpunta? Tanong pa nito sa akin. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa ko at iniabot ko sa isa sa mga tauhan ko na tahimik lang na nakaantabay sa iutos ay sa kanila. Kuhaan mo sila ng larawan. Ebidensya para wala ng dahilan pa na lumapit ang lalaking iyan sa asawa ko, utos ko. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Cholo. Marahil hindi ito sang-ayon sa utos ko sa tauhan ko. Don't worry. Ibibigay ko lang naman kay Trixie ang mga larawan na yan kapag marinig kong lumapit-lapit ka pa sa kanya, sagot ko sabay tayo. Kung ganoon, tuluyan ka na nga pala niyang nilayasan. Sa wakas, nagising din sa katotohanan si Trixie na hindi kayo bagay dahil masamang tao ka. Maitim ang budhi mo at bastos ka, natigil ako sa akmang paglabas ko ng kwarto nang marinig ko ang sinabing iyon ni Cholo. Nakatikom ang kamao ko na nagmamdali itong nilapitan sa kama at malakas na inundayan ng sapak sa panga. Kaya ka iniiwan ng asawa mo dahil sa ugali mo Dominic De La Fuente, nakangising bigkas ni Cholo na lalong nagpasiklab ng galit sa puso ko. Katulad ng reaksyon ni Mama Ashley, gulat na gulat ang ama ko na si Ryder James Sebastian nang pagka-uwi nito galing sa opisina nang kaagad na ibinalita ni Mama sa kanya ang naganap na hiwalayan namin ni Dominic. Maraming tanong na ibinato sa akin, katulad na lang kung ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay naming dalawa, pero iisa lang ang naging sagot ko. Hindi kami kompatibo ni Dominic at hindi ko pangarap na maging plain housewife habang buhay. Alam kong mababaw na dahilan at hindi ka panipaniwala pero laking pasalamat ko dahil hindi na nag-insist na magtanong ni Papa Ryder. Aware din akong tatawagan din naman nila si Dominic para i-confirm nila ang hiwalayan naming dalawa. Gayunpaman, ready na ako sa mga posibleng mangyari. Ngayong tuluyan ko nang nilayasan si Dominic wala akong choice kundi harapin ang buhay ko na mag-isa. Malungkot akong napabangon ng kama. Halos hating gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Patuloy na ginugulo ng isipan ko ang tungkol kay Dominic. Kung kumusta na kaya siya ngayon, kung alam niya na ba ang pag-alis ko or kung hinanant niya ba ako. Sobrang lungkot ng gabing ito para sa akin. Gayunpaman, umaasa ako na masasanay din ako. Iisipin ko na lang siguro ang mga masasakit na ginawa sa akin ni Dominic para mabilis ko siyang makalimutan.
Katulad ng inaasahan. Buong gabi akong dilat kaya pagpatak ng alas 5 ng umaga mabilis akong pumasok ng banyo para maligo. Aabangan ko sila mama at papa sa dining area dahil may gusto akong sasabihin sa kanila. Sana lang payagan nila ako. Gusto ko talagang makalayo muna para makalimot. Saktong pagkalabas ko ng kwarto, siyang paglabas nila mama at papa sa kanilang silid. Kaagad ko silang nilapaitan at hinalikan sa pisngi bilang tanda ng paggalang. Sabay na kaming naglakad pababa ng dining area para kumain ng agahan. Ang aga mo naman yata nagising anak. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tanong ni mama sa akin pagkaupo pa lang namin sa harap ng dining table. Napansin ko din ang pagtitig ni papa sa akin sabay iling. Namamahay lang siguro ako maiksi kong sagot sa bayu ko. Alam ko naman na halatang halata sa mga mata ko na wala talaga akong matinong tulog eh. Mga magulang ko sila kaya bawat kilos ko alam kong nababasa nila. Sigurado ka na ba sa desisyon mong pakikipaghiwalay kay Dominic? Kung gusto mong magtrabaho, pwede naman siguro. Pag-usapan nyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hiwalayan ang solusyon para masunod lang ang mga kagustuhan natin, sagot naman ni Papa. Pigil ko naman ang sarili ko na maluha. Kung alam lang nila ang ginawa ni Dominic sa akin, baka pati sila kamuhian nila ang taong iyon. Pero wala na akong balak pang magkwento. Ayaw ko nang sariwain sa isipan ko ang mga nangyari na. Gusto ko nang makalimot. Pa-much better nga na habang mas maaga na-realize namin pareho na hindi kami compatible sa isa't isa. Kaming dalawa lang ang involved sa hiwalayang ito, kaya walang dapat ikabahala, sagot ko. Bakit kasi hindi kayo nag-anak? Baka iyon lang ang kulang sa inyo. Minsan din ang anak ang nagpapatibay sa relasyon ng mag-asawa, sagot naman ni Mama Ashley. Para namang may kung anong bagay ang biglang kumurot sa puso ko dahil sa sinabi nito. Hindi pala nila alam na nabuntis ako at nakunan. Hindi ko nasabi sa kanila. Heist, bakti ba napakamasikreto ko sa kanila? Kung regular lang siguro akong nag-update sa kanila tungkol sa naging kalagayan ko sa mga kamay ni Dominic, hindi sana ako nasaktan ng todo physically at mentally. Kasalanan ko talaga ang lahat. Tiniis ko ang mga pang-aapi na naranasan ko sa mga kamay ni Dominic. Sinarili ko kaya grabe ang trauma na inabot ko ngayon. For the last time, pwede po ba akong humiling bago ako muling magtrabaho sa Sebastian Logistics? Imbes na sagutin ang sinabi ni Mama, biglang kambiyo ko. Masakit sa kalooban na pag-uspan pa namin ang tungkol kay Dominic. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapaiyak pa ako. Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari anak? Seryosong tanong ni Papa Ryder. Kung papayag kayo, gusto ko po munang tapusin ang pag-aaral ko bago ko pamamahalaan ang Sebastian Logistics. Alam ko pong hindi bastang responsibilidad ang kakaharapin ko sa kumpanya, kaya kailangan ko din po ihanda ang sarili ko, hindi lang physically kundi mentally na din po, sagot ko. Nang aarok ang mga titig na ibinagay sa akin ni Papa Ryder bago dahan-dahan itong tumango. Of course. Ang pag-uwi mo sa bahay na ito ay isang malaking kaligayahan sa amin, Trixie. Don't worry, kung ano man ang magiging desisyon mo for your future, nandito lang kami para suportahan ka, nakagiti namang sagot ni Papa. Hindi ko naman maiwasan na maluha. Kung malas ako pagdating sa pag-aasawa, maswerte naman ako pagdating sa mga magulang ko. Alam ko naman na kaya nilang ibigay lahat ng gusto ko eh. Naging tanga lang talaga ako pagdating sa pag-ibig at hinayaan ko si Dominic at Michelle na apakan ang buo kong pagkatao. Dahil sa katangahan ko, nadamay pa ang baby na nasa sinapupunan ko noon. Kaya naman mula ngayon, hindi na ako papayag pa na muli kong maranasan ang mga masasakit na naranasan noon. Pagkaalis ni Dominic at ng grupo niya dito sa kwarto ko, galit akong napababa ng kama. Kaagad kong hinagilap ang lighter at sigarilyo sa nightstand at kaagad na nagsinidi ng isang stick ng sigarilyo. Sinipsip at bumuga ako ng usok bago ko galit na binalingan ng tingin ang babaeng kanig ko kani-kanina lang. What are you waiting for? Get lost, pasigaw kong bigkas sa kanya. Taranta naman itong napabangon ng kama at hubot-hubad na hinagilap ang mga nagkalat na kasuotan sa sahig. Sinira ng Dominic na iyon ang gabi ko. Imbes na nag-enjoy sana ako sa katawan ng babaeng kasama ko ngayon, bigla na lang tuloy akong nawalan ng gana. Sino ba naman ang matutuwa kung ganitong nadagdagan na naman ang sakit ng katawan ko? Dahil iyon sa lintik ng Dominic na iyon. Wala sa sariling hinaplos ko ang sarili kong pangasabay ngisi.
Hindi alam ng Dominic de la Fuente na yun ang kaya kong gawin. Makakaganti din ako sa kabaliwan na ginagawa niya sa akin. Nakakarami na siya sa akin at sisiguraduhin ko ikakawasak ng puso niya ang susunod na hakbang kong gagawin. Ngayon pa ngayong pang alam kong tuluyan na siyang iniwan ni Trixie. Yes, si Trixie ang dahilan kung bakit nandito ako sa lugar na ito. Unang kita ko pa lang sa babaeng iyon, pinatibok niya na kaagad ang puso ko. Sino ba namang lalaki ang hindi magkakagusto sa kanya? Complete package na hindi lang maganda, mayaman pa. Kahit nasabihin pa na napagsawaan na siya ng Dominic na yon, handa ko pa rin siyang ligawan at mapasa akin. Magiging trophy ko si Trixie sa lahat ng bagay. Mula sa walang kwentang Dominic na yon hanggang sa mga kaibigan ko. Alam kong kakainggitan ako ng lahat kapag maikasal sa akin si Trixie. Anak siya ng isa sa mga bilyonaryo dito sa Pilipinas at magkakamkam ako ng malaking salapi kapag madala ko siya sa harap ng altar. Mukhang matutuloy na ang naunsyami kong plano na maangkin ang babaeng gusto ko. Nasa Amerika pa lang ako, pinapantasyahan ko na si Trixie Sebastian, kaya lang nahuli na pala ako ng dating. Pag-ari na siya ng isang Dominic de la Fuente at ngayong hiwalay na sila, pagkakataon ko na para umeksena sa buhay niya. Hindi ko mapigilang mapangisi. Kapag maikasal sa akin si Trixie, ibig lang sabihin nito magkakaroon na din ako ng karapatan sa lahat ng kayamanan nila. Para na din akong nanalo sa loto at ito na talaga ang malaking chance ko para maisalba ang nalulugi na naming negosyo. Of course, sa pamamagitan iyon ng pera ng mga Sebastian. Hindi naman nagtagal kaagad nang nagpaalam ang babaeng bayaran na nakuha ko lang sa bar. Naisuot niya na ulit ang pula niyang dress na hapit sa kanyang katawan. Hindi ko maiwasang mapalunok ng laway habang pinagmamasdan ito. Sayang naman kung hindi ko siya mapapakinabangan ngayong gabi, diba? Total naman, ayos na ulit ako. Nagiging maayos na ulit ang mood ko dahil sa mga naiisip ko. Sir, alis na po ako, paalam pa ng babae sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 18 years old pa lang ito. Batang-bata pa, pero dahil sa bar nagtatrabaho, hindi ko alam kung ilang lalaki na ba ang dumaan sa buhay niya. Stay! Hindi pa tapos ang trabaho mo, sagot ko. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hindi niya marahil inaasahan ang biglang pagbabago ng ugali ko. Pero sir, hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang kaagad ko itong nilapitan at madiin na hinawakan sa ilalim ng kanyang baba. Don't call me sir. You can call me Cholo. Wala kang ibang gagawin buong gabi kundi paligayahin ako, nakangisi kong bigkas. Dahan-dahan naman itong tumango kaya kaagad ko itong binitiwan at kaagad akong pumwesto sa kama. Dahil hubot-hubad pa pala ako, patihaya akong nahiga. Napansin ko naman na muling naghubad ng saplot sa buong katawan niya ang babaeng kaulayaw ko kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkatakam. Lalo na nang tumampad sa mga mata ko ang makinis nitong katawan. Malinis din ang pagkababae nito at parang kay sarap ng pasukin at patikimin nang nag-umpisa ng magalit kong alaga. Come on! Let's start, nakangisi kong wika at sininisan ito na pwede niya nang umpisahan ulit ang ginagawa namin kanina. Tumango ito kasabay ng paghawak niya sa galit ko ng pagkalalaki. Hindi ko na nga maiwasan na mapanganga nang maramdaman ko ang paglamon ng mainit niyang bibig sa aking pagkalalaki. Mukhang hindi sayang ang bayad ko sa kanya. Eksperto ito pagdating sa blowjob kaya naman hindi ko maiwasang mapapikit. Biglang litaw sa balintataw ko ng mukha ni Trixie. Ang maamo nitong mga mata at ang nakakahumaling nitong mga ngiti. Hindi ko tuloy maiwasang mag-imagine na si Trixie ang kaulayaw ko ngayon. Lalo tuloy akong kinain ng matinding pagnanasa at wala sa sariling hinawakan ko ang ulo ng babaeng kaulayaw ko at mariin na isinubsob sa pagkalalaki ko. Narinig ko pa ang mahina nitong pagsinghap na parang nabibilaukan pero wala na akong pakialam pa. Patuloy ako sa pag-imagine na si Trixie talaga ang kaulayaw ko ngayon. Fuck! Trixie! Sooner or late, magiging akin ka din, malakas kong bigkas kasabay ng pagsirit ng mainit kong katas sa bibig ng babaeng kasama ko dito sa loob ng kwarto. Ano? Bakit kailangan mo pa itong gawin anak? Kaagad na tanong sa akin ni Mama Ashley nang i-open up ko sa kanya ang plano ko. Nahihiya akong napayuko. Ma! Please! Sana payagan niyo muna ako. Bago kami ikasal ni Dominic, ito na po talaga ang pangarap ko, sagot ko tinitigan ako ni Mama bago dahan na tumango. Tapatin mo nga ako Trixie, may hindi ba magandang nangyari sa pagitan niyong dalawa ni Dominic kaya ka nagkakaganito?
muling tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Nandito naman kami sa topic na ayaw ko ng pag-usapan pa. Sa ngayon, ang gusto ko lang naman ay ang makalayo na lang muna para makalimot. Kahit 1 year lang po para din naman sa kumpanya ang gagawin kong ito, sagot ko. Isang malakas na buntong hininga ang ginawa ni Mama bago ito sumagot. I know, para din sa kumpanya ang gagawin mo, pero pwede naman na dito ka na lang sa Pilipinas mo ipagpapatuloy ang iyong pag-aaral. Ayaw mo ba talaga kaming makasama ng mas matagal, anak? Bakit kailangan mo pang dumayo sa ibang bansa para lang mag-aral? Nagtatampong sagot ni Mama. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng sundot ng konsensya. Gusto ko din naman sila makasama pero mas matimbang sa akin ang makaalis muna ng bansa para makalimot. Kapag mananatili ako ng Pilipinas, may tendency na palaging magkukrus ang landas naming dalawa ni Dominic, lalo na at kamag-anak siya ng asawa ni Kuya Charles na si Francine. Gusto ko ngang makamove on at magagawa ko lang ito kapag hindi ko siya makikita kahit sa loob man lang ng 1 taon. Nabangit mo na ba ito sa papa mo? Maya-maya ay narinig kong tanong ni Mama. Kaagad naman akong umiling. Hindi pa po. Sinadya ko po talagang sa inyo unang sabihin para upan niyo po ako kay Papa. Baka po kasi hindi siya papayag sagot ko naman. Bueno, kung iyan talaga ang gusto mo, may magagawa pa ba kami? Ako na ang bahalang magsabi sa papa mo. Alam mo naman siguro na noon pa man, hindi kami hadlang sa kung anuman ang makapagpapasaya sa iyo, sagot ni Mama Ashley. Hindi ko naman maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Alam kong hindi naman makakahindi si Papa Ryder kapag si Mama Ashley ang magsasabi. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Wala namang naging problema kay Papa Ryder ang balak kong pag-alis ng bansa para mag-aral sa Amerika. Sa tulong na din ni Papa, kaagad na inasikaso ang mga papeles na kakailanganin ko. Walang problema pagdating sa financial na aspeto, kaya alam kong hindi ako magkakaproblema. Makakaalis ako ng bansa sa lalong madaling panahon. Eksakto 1 linggo nang takasan ko si Dominic nang may biglang kumatok sa pintuan ng aking kwarto. Kaagad kong inilapag sa bedside table ang binabasa kong libro at nagmamadaling naglakad patungo sa pintuan upang pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Good morning, ma'am. Pasensya na po sa abala pero may bisita po na naghahanap sa inyo, imporma sa akin ng kasambahay namin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Wala akong inaasahan na bisita ngayong araw. Hindi ako pala kaibigan kaya sino naman ang magtangakang dadalaw sa akin ngayon? Wala pa naman si Mama. May importante daw kasing lakad at hindi na ako nag-abala pang magtanong kung saan pupunta. Si Papa naman ay nasa opisina na. Sino po ang naghahanap, Manang? Hindi ko mapigilang tanong kay Manang. Ako. Ay, kaagad na namilog ang aking mga mata nang mula sa hindi kalayuan biglang sumabat si Dominic. Yes, si Dominic. Ano ang ginagawa niya dito sa mansion? Ano ang kailangan mo? Malamig kong tanong sa kanya. Pilit kong nilalabanan ang sarili ko na lapitan ito para yakapin. Kung alam niya lang sobra ko siyang na-miss. Pero sa pagkakataon na ito, bawal nang maging marupok. Kailangan ko nang makalayo sa kanya kung gusto ko ng katahimikan. Sinusundo ka, maiksi nitong sagot na kaagad na nagpataas ng aking kilay. Hindi pa ba obvious para sa kanya na gusto ko nang makipaghiwalay? Umalis ka na dahil hindi na ako sasama sa iyo. Simula noong umalis ako sa bahay mo, pinuputol ko na kung anuman ang ugnayan nating dalawa, malamig kong sagot sa kanya. Kita ko naman ang kaagad na paglambong ng hitsura nito. Mukhang hindi ito masaya sa sinabi ko ngayon. Bakit? Bakit bigla ka na lang umalis? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa iyo? Bakit kailangan mong gawin ito, Trex? Sagot naman nito. Puno ng hinanakit ang kanyang boses kaya peke akong natawa. Bakit? Tinatanong pa ba iyan? Sa bagay, aminado naman ako sa sarili ko kung gaano ako nagpakatanga sa iyo, Dom. Aminado ako na kinalimutan ko ang sarili ko para lang maging masaya ka sa akin. Tiniis ko lahat ng pahirap mo sa akin dahil umaasa ako noon na magbabago ka. Wika ko at hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi naman ito nakaimik. Tulala lang siyang nakatitig sa akin. Pero nagising na ako sa katotohanan. Gusto ko nang makalaya mula sa mga kamay mo kaya pwede bang umalis ka na, muli kong bigkas. But Rex, akala ko ayos na tayo.
Nangako na ako sa iyo na magbabago na ako, di ba? Nababawi ako sa iyo. Hiniwalayan ko na si Michelle. Handa kong baguhin ang ugali ko para sa iyo, Trex, wag mo lang akong iiwan. Sagot nito kaya kaagad naman akong napailing. Sarado na ang puso ko sa ganitong usapin. Never na talaga akong maniniwala sa kanya. Buo na ang desisyon ko, Dom. Wala na akong pakialam pa kung papayag ka man or hindi sa desisyon kong ito. Kung talagang gusto mong magbago, wag mo na akong pakialaman pa. Kung talagang nagsisisi ka sa lahat mga kasalanan na nagawa mo sa akin, huwag ka nang lumapit, lapit pa sa akin kahit kailan, sagot ko at hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Kaagad kong isinara ang pintuan ng kwarto ko para hindi niya na din makita pa ang paghihirap ng kalooban ko.